Hi, ako si Jade Castro. Ako ang direktor at isa sa 3 writer. Ako si Raymond Lee, writer-producer ng pelikula. Nasa lukban kami ni Raymond nung ikinuwento na sa akin yung bagong konsepto na naisip niya. Tapos kumakain ako sa cafe, biglang sumugod si Raymond. Excited siya, Raymond, may naisip akong magandang kwento. Basta may experience si Raymond na napaisip siya ng bagong movie concept. A real incident that happened in Lukban inspired the idea for this movie. You could say that this movie is based on a true story. It's right then and there, sabi ko, maganda yung concept na yan. Ito namin sa buong Originate Media. We're a small company and we're like-minded creative people. Ayun, dinevelop namin yung concept at napag-desisyon na ang susulat ay ako, si Raymond Lee at si Michiko Yamamoto. Hinati-hati namin yung script. Tumulong yung buong grupo. We work closely with one another. Click kami doon eh. Naging maganda yung chemistry namin as writers. Pangalan ng karakter ko, Remington. Bata pa lang ako, medyo makulit ako rito, mapangasar sa mga bading. May isa akong nasar na bading na binigyan ako ng sumpa. Doon na mag-uumpisa yung kwento. I play a policewoman na nanay ni Mark na nag-iimbestiga ng serial killing sa aming lugar. Weird na, policewoman. Me? Ang role ko dito, isang gay na naging dahilan sa mga sakuna at mga malulungkot na bagay, nakakatakot na bagay na nangyari kay Mart Escudero or kay Remington. Una, nahirapan kami i-cast yung lead role na Remington. Here's a guy, tapos unti-unting nagiging bading because of a curse, pero struggling with that guyness and also an inner femininity. Ang hirap nun eh. Diba? Paano yun? Even sa utak ko parang kailangan ko siyang i-grasp. Ang dami namin in-audition, mga may pangalan na tsaka mga baguhan. Parang hirap talaga. Ang hirap ng Remington. Process din ng Remington, ng looking for Remington helped us to look for kung sino ba talaga si Remington. Hindi lang basta kung sino yung actor to play Remington, kundi ano ba talaga ang klaseng tao yung magiging Remington. Yung role calls for an actor who's very good at physical comedy, pero hindi OA. You know, parang ang daming combination yung nahanap namin. Dun sa pwesto niya. Okay. Mart, can you introduce yourself? I'm Mart Escudero. I'm 19 and I stand 5'11". Mas comfortable ka ba sa comedy? Sobra. Gusto ko yung comedy. Gusto kong gumawa ng comedy. We weren't even considering this young actor. Kasi doon sa mga nakita namin sa kanya before, parang laging serious yung roles niya, brooding, tapos walang joy, gano'n. When we auditioned him, nagulat kami kasi galing pala niya sa physical comedy. Tapos maganda yung timing niya. So we were wondering, ba't kaya wala siyang comedy role so far? Siguro natatabunan nung mga early meetings, natatabunan siya. So para sa amin, it was a revelation and parang we rediscovered him. May bumulaga sa harap mo. Kinukurot ka sa pisngi. Isa pa. Gusto ka niyang takluban. Ayan. Okay. Good. Okay. Nung kinas namin si Mart, alam ko na magiging masayang working with him. Siya yung tipo na hahanapin niya yung character tapos palalabasin niya yun. Maganda yung storya, sabi ko, gusto kong gawin. Na-inlove ako dun sa script eh. Gusto ko yung pelikula, sabi ko, kailan audition, gagawin ko yung paraan para ako yung makuha. Ayun yung talagang sinabi ko.
Habang sinusulat ko, hindi ko iniisip na ako yung magdidetect. Siguro dahil ganun ako as a writer. Gusto ko munang panindigan yung material. I think si Raymond na nag-suggest na baka ako yung mag-detect. Since gusto ko naman yung kwento, excited ako sa kanya. We were discussing certain movies, certain ideas. Zombie movies din siya, na nakakatawa din siya. Very different, and we were actually envisioning it as treating it like a serious movie na hindi siya campy, hindi siya attempt at a B-movie. Tapos kung may comedy na lumabas, gusto namin lumabas siya na parang natural naman lumabas yung comedy. So, that's a good thing. Si Jade kasi, I've known Jade since, I guess, 1999. So, mga 10 years namin magkakilala. So, it was very easy working with someone na you know and trust na. Gusto ko yung atmosphere. Kasi meron, iba-iba yung mga artista, di ba? Ako yung tipo na pag masyadong stiff yung surroundings, yung atmosphere, panikero na akong artista. Tapos intense pa ako, yung mga ganyan. Tapos ganun pa yung surroundings ko, hindi cool. Naku, ang bigat-bigat na nun. Very polite. Kaya lang yung unang kita namin parang bata pa ho ako, napapanood ko na kayo. Yung mga gana, natawa lang ako doon. Siya yata ang pinakakalmadong taong nakilala ko. So sobrang kalmado, parang kailangan ko siyang ilublob sa kape. Yung, direct ko. Pero kasi dahil alam niya may music siyang sinusundan siguro kaya ganun. Tsaka kontrolado niya lahat ng galaw. Tsaka talaga namang hindi na siguro uso ngayon yung mga magtatantrums ka pa when you know that you're working with a family. Ang saya-saya ng atmosphere because the director is smiling all the time. Ayun, lahat ng tanong ko, kunyari may nahihirapan ako, isang tanong lang, bibigay niya kagad yung pwede kong gawin, gaan ka trabaho. Gusto niya yung laging may idea, may bago. Siyempre, iniisip mo, nakaka-nervous. Ano kaya expectation niya? Ano kaya ang ipapagawa niya sa akin? It is my honor because working with the new kind of films, working with the new breed of people, siyempre, parang ang sarap kasi, nag-e-exist pa pala ako. Pwede pa. Pwede pa. Difficulty, na-underestimate namin yung level of difficulty nito script na to. Akala namin kaya siyang i-shoot ng konting araw lang. Yun pala, when we started shooting, we realized na ang laki ng requirements ng mga eksena. And we could only shoot a few scenes per day. The challenges, of course, was the fact na, okay, so how do we go about this? How do we make it feel fun? We started working out with the makeup artist, like how do we go about this? And from there, it started to grow. We more or less started to develop the idea of how do we make them look like the Zombies. Yung may ritual, medyo nahihirapan ako doon. Medyo nahihirapan ako doon. Kasi I have to be honest, medyo hindi na ako well-informed about the new language. Before we call it sword speech. Meron na kami mga tsuk-tsak-chenes, tsugi-kaines. No? Now, parang may bago na. So yun, pinractice ko yun. At medyo ninervous din kasi nga, bago Nirehearse ko yun Samantarang spaghetti, umapir ka baka. Memorable, with all those almost naked guys. Kunyari, okay lang. Parang, okay lang yan. Pero medyo, do I look or not? Yun Pwede bang tumingin o wag na lang ako tumingin? Kakahiya Medyo weird. But it was fun. Okay pa rin. Sa pag-rollerblades, ng agad-agad in order mag-roller dito sa kahoy. Ngayon na. Oo, take na. Ngayon na. Sino magtuturo? Walang magtuturo. Isuot mo lang. Talaga? Ang init ng suot ko? Hindi madali yan. Doon ako unang pumayat. Pinawisan ako at nasugatan ako sa pressure ng pag-aaral ng rollerblades. Sige, pumaras ka ba na naman siya ang beauty sa pansitary baka magkakaroon si Futra. For that scene na kinailangan magsalita ng bading ni Mark Escudero, nag-workshop pa kami. Martin being very, very straight. Talagang he tried his best. Nakinig siyang hirap. Medyo matigas. Nagbasa ako. Marami akong tinanong. Marami akong kinausap na hiningin tips kung paano gawin yun. He had a difficult time pero
Pero nag-workshop kami with Direct Jade and Raymond. Tapos parang nagsagutan kami. I love that part. Naramdaman niya, lahat kami nakapaligid sa kanya. Naku, nandito kami to support you. Magiging bakla ka mula ngayon. Hindi ko na naka-catch. Jim from Azkaban na naman siya ang beauty ko sa considerye. Baka mag-rambo na si Foodra. As a director, naghahanap ako ng pwede ako ma-challenge. Yung pwede kong i-share, yung magiging happy ako na i-share siya. Hindi enough yung parang para sa akin lang. Yun yung exciting para sa akin. Pagka feeling ko meron akong may bibigay. Ano kukunin natin ngayon, Direk? Yun yung kukunan namin ngayon, yung love scene namin ni Kirby. Oo. May halong emosyon kasi, kaya may love scene. Excited ba? Halo eh. Excited na, kinakabahan na, alam mo yun, kakaiba to eh. Kakaiba, first time na mangyayari sa akin to eh. Gagawin ko na yung eksena ngang yun, parang paano ko ba sisimulan, ano ba yung dapat yung gawing preparation. Kailangan mo lang na matanggap at saka maramdaman mo na si Jigs yung nandun sa scene na yun. Talagang, ayun na, lalabas na dun. Tapos, hindi naman nagkulang yung sa likod ng production, lahat sila, Tito Raymond, si Direk, si Drew, si Mart na okay lang, scene to, kailangan magawa